hindi na po tumitugma ngayon sa sinasabi ng palasyo. Kasi ayon ngayon sa palasyo, wala tayong jurisdiction. Hindi ako naniniwalang wala. Hindi naman ito meron o wala. Di ba merong ganon? Parang kwarta o kahon. Meron o wala. Saan pala yung sabi? Yung meron o wala. Sa mga kaibigan, ala akong natatandang hindi pwede yun eh. Alam ko, dati na yan eh. Kahit na yung hindi kasali sa mga binabanggit dito eh. Meron talaga mga pangyayari, pinatatawag yung mga ambasador doon sa kanilang bansa na kinaroroonan. Ano po? Pero ngayon, iba na eh. Ang patakaran eh. At masama ang sinasabi ng mga kuwan dito ng ibang mga mambabatas katulad ni Lacson. Dismayadong marami sa reaksyon ng Malacanang patungkol po dun sa bangka ng ating mga kababayan. Hindi lang yun. Maging mga kaya pala hindi sumipot doon sa sinasabing dadalo sana sa pakikipagpulong kay Presidente Duterte yung pong kapitan ng lumubog na bangka. Kinuwento niya bago yung supposed schedule sa Malacanang naikwento na nitong nung kapitan ng bangka sa media kung paano ang eksaktong mga pangyayari. Siyempre, sino nakakaalam? Alangan namang ang paniwalaan natin yung mga inutusan ng palasyo. Hindi naman sila yung binundol. Wala pa narinig na ikinagalak nila ang pagiging ligtas ng mga mangingisda na lumubog ang bangka, pinalubog ng China. Mismong Armed Forces of the Philippines na nga binabago lang nila yung statement. Siguro napagalitan sila. Kailan pa ho tayo, Kwan? Kaya nga, binabanggit natin kagabi, hindi ho ba? Yung pong nangyayari sa Hong Kong, di ba? Ako, kung nagpatuloy pa yung mass action doon. Pero sila pagka-issue na pambansa para sa kanila. Hindi sila pumapayag. Nantakin ninyo, yung issue doon sa kanila, extradition lang yun. Extradition pa lang yun. Panukala pa lang yun na makapagpasa ng extradition. Batas sa extradition, yung pong mga may kasalanan sa bansang China o may kasalanan sa kanila, pwedeng i-extradite sa China. Siyempre, hindi pa man maliwanag yun kung ang ibig sabihin ng batas na yun kahit nagkasala ka sa Hong Kong, sa China ka dadalhin. Ganun ba yun? Hindi ho ganun Umpisa pa lang Doon sa bill pa lang, halos lang, baka 80% ng mamamayan. Siyempre, hindi nakasama mga batang maliliit, yung musmos. Pero naglabasan sila mga kaibigan Napuno ang karsada. Ang lansangan. Kung tutusin mo, kung
ang hinahanap nun hindi yung pagbo-voice out lang ng kanilang sentimiento o yung kanilang saloobin, mga kaibigan. Abay, maawat ba ng pulis yung ganun karami? 2 milyon? Ilan lang ang pulis dyan? Di ba? At mantangin ninyo, ay ang Hong Kong, tinan mo itong China, kundi walang hiya rin eh. Isipin ninyo, yung sarili nilang sarili nilang ano yun eh, teritoryo yun, yung Hong Kong eh, mga kaibigan eh. At ang mga mamamayan dyan, alam naman natin, puro inchik yan. Itong si Xi Jinping, yun din ang sinabi niya eh. Dito yun din ang sinasabi nitong mga official ng China, doon sa China. Hindi raw dapat politikahin yung nangyari sa mga mangingisda natin. Ano? Ibig mo sabihin pagka tayo ay nag-assert ng ating right, ng ating kasarinlan, ng ating karapatan, lalo na't ganon, nilabag nila yung mga batas. May mga batas yan eh. Hindi ka pwedeng basta-basta papalaot sa kung saan-saang teritoryo. Kaya lang nila nagagawa yan, wala tayong supisyenteng kakayahan. Alam nila yun. Para mag-retaliate o kaya lumaban, mga kaibigan. Para saan pa nagkaroon tayo ng Armed Forces of the Philippines? Diba? Kaya lang, kahit na wala tayong kakayahan na magtanggol sa ating bansa o yung mga armas na magagamit para ipagtanggol ang bansa natin, hindi nangangahulugan pwede na tayong bastusin. Dahil merong mga batas na dapat igalang pare-pareho ang mga bansa. May kinikilala yan. Hindi pwede, hari sila? Ano yan? Panahon ni Hitler, sinasakop nila yung bansa ng binabaliwala ang mga batas? Pwede ba yan? Mga kaibigan? Papayag tayo pagkatapos parang tayo pa ang pinalalabas nga nila kapag ganyan, politika raw. Krimen niyang ginawa nyo, hindi politika yan, mga hayop kayo. Di ba? Di ba may krimen? Unang-una, saan ba nangyari? Di ba sa atin? Ano tawag mo ron? Ang laking kalokohan itong mga pinagtatalunan, mga kaibigan. Pabago-bago na mga sinasabi. Nawawala na tayo sa wisyo. Abay, kailangan bukod sa diplomatic process, meron pang dapat gawin dyan na iba. Halimbawa, yung pakikialam ng United Nations. Unang-una, meron tayong desisyon dyan pabor sa atin mga kaibigan Pero, bukod sa hindi na nga nila kinikilala yan, parang tayo pa ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataon. Okay, parang sinasabi pa natin sa kanila, sige, tuloy nyo lang ang gusto nyong gawin sa amin. Di ba? Bahala kayo dyan. At pagka meron kayo nabangga dyan, banggaan lang yan Walang halaga yan. Mabuti pa yung US Embassy, nagpapahalaga sa buhay ng mga mangingisda Ang una agad na sinasabi, kinagagalak nila ang naligtas yung mga, at hindi pa yun. Sinasabi rin ng top official, Secretary of State yata yun, si Pompeo. Ano sabi niya?
pwede na naming i-exercise ang aming tungkulin sa ilalim ng tinatawag na Mutual Defense Treaty, yung kasunduan sa pagitan ng bansang Pilipinas at saka ng US nang wala nang kinakailangang pahintulot pa eh. Yun ang lumilitaw Hindi na kailangang sabihin eh. Automatic. Excuse me po. Hindi. Kasi may kasunduan tayo eh. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kasama yung mga ganyan. Mga kaibigan na ipagtatanggol ng Amerikano ang ating karapatan. Di ba? Mabuti pa sila eh. Nag-a-assert sila nung kanilang tungkulin eh. Mga kaibigan, tayo mismo na bansa eh. Tayo pa ang sumusurrender eh. Tayo pa nagsusuko ng ating sariling kasarinlan. Mga kaibigan, paano tayo magiging independent? May nagsasabi to si Tito Soto, kaka-Amerikano natin eh. Yan na nangyari sa atin eh. Kinakampihan pa yung China eh. Ibig mo sabihin, pag sa China eh, hindi tayo independent tayo. Pagka ang tayo'y nagpapabusabu sa China, ganun ba yun? Sobra na yan. Lahat na lang nagagawa nila rito. Parang second-class citizen na tayo rito talaga. At sila mga first-class citizen dito, daig pa tayo na mga mamamayan dito. Sipin mo, ba't di tayo madadaig? Sila walang kailangang permit, visa, pumasok dito, pwede sila magtrabaho. Tayo ba pwede? Hindi pa yun. Yung pinapasok nilang trabaho rito, para sa atin yan eh. Inaagaw nila. Yung kakainin nito mga kababayan natin, mga kaibigan, inaagaw pa nila. Di ba, ginawa rin nila yan. Hindi naman ngayon lang nagkaroon ng insidenteng ganyan eh. Marami ng pambubuli. Hindi mo na kailangan itanong kung ano ba yan. Sa palagay niyo ba, binubuli? Sabi nga ni Lacson eh. Hindi, para sa palagay. Talagang binubuli na tayo. Mga kaibigan. Kailangan siguro ang presidente natin ngayon, ito matagal ko na sinasabi, no? Hindi naman masama na merong mga pagkakataon, mga okasyon, katulad nito, hinihingi ng pagkakataon na dapat magkaroon ng isang pagpupulong ang mga matataas na pinuno ng ating bansa. Hindi yung executive lang. Bakit hindi sila ngayon magpatawag ng isang high level na pakikipag-usap? Yung tatlong branch ng ating gobyerno, executive, legislative, at judiciary, ang Supreme Court. Once and for all. Kasi ang kailangan na natin dito collective. Kung paano haharapin ng Pilipinas itong katarantaduhan. Malaking katarantaduhan. Yung durupot na yan dito sa ating bansa. Masama ba yun? Kalimutan natin. Yun nga ang dapat nasa santabi politika eh.
wag natin sasabihin ito'y politika. Hindi kayo ang motive na wala. Dahil dito nangyari, may paglabag. Malinaw yun. Unless na nabenta na yung Recto Bank. Nabili na ba nila yan? Di pa naman yata di ba? Paki-advise ko kami kung gumagaralgal pa rin yung ating audio. Maliwanag yan Siguro it's about time. Ngayon nyo kalimutan ng politika. Ang hirap sa atin Pag kayo magsasapanganib sa interest ng mga Pilipino sandali lang, nasasabi ninyo lahat di ba, yung Canada sabi gigirahin dahil sa basura. Di ba? Hindi naman kailangan mo sabihin yun Dito sa China. Dahil alam natin, wala tayong kakayahan. Nagirahin yan. Para tayong mga langgam na kakagat sa armor car. Para tayong mga langgam na kakagat sa pader. Ganon. Kung tutuusin mo sabay-sabay lang umihi ang inchik, lunod na tayo Dito sa Pilipinas bakit hindi tayo ngayon? Kung talagang malasakit natin interest ng bansa natin, ano ang hindrance? Ano ang balakid? Meron. Para hindi natin pulungin. Sama-sama ang executive, ang legislative at judiciary. Lalo na pagdating sa pagpapatupad ng mga batas. Meron tayong mga maestrado na nakakaintindi ng batas tungkol dyan sa geographic kung ano dapat itawag dyan. Mga kaibigan, international laws. Ganun din yung mga mambabatas natin, ano ba? Hanggang saan ba natin pwedeng i-tolerate ang ating ang pagmamalabis. Hanggang saan tayo pwedeng i-tolerate yan. Yan ginagawa ng pandadarag ng China dito sa Pilipinas. Alam nila yan, yung mga mambabatas. Huwag nila isama si Lito Lapid. Wala naman yan, kakain lang yan. Pagka may meeting, inom ng kape, manginginain lang yan. Sayang ang dyan. Sila Pacquiao, hindi nakasali yan. Yun lang may alam dyan. Di ba? Sila Lacson na yan, di ba? Yung mga may alam, si Dribble. Matagal na yan dyan Di ba? Kalimutan muna natin ang politika. Sila Ontiveros, wag na sama yan. Kasi wala naman yan. Hanggang bati-batikos lang alam yan Ni sa batas nga, wala naman nagagawang batas yan. Yun lang mga merong, yung mga merong nalalaman. O kaya, yung mga dating mga opisyal ng gobyerno na alam nating may maiaambag para sa pagbuo ng isang paninindigan para sa Pilipinas. Yun ang kailangan natin. Di natin kailangan yung panloloko. Bakit natin niloloko? Di niloloko nyo, sarili nyo. Kasi ang lilitaw niya, ang iniisip nyo lang, ano't ano man ang mangyari dito, pwede naman kaming umalis.
dahil marami kaming pera, mabubuhay kami sa ibang bansa, ganon. Hindi, paano kami rito? Sino ba nagsapanganib sa buhay natin kung tutuusin ninyo, dapat kayong sisihin dyan eh. Kung di kayo mabutihan dyan, binigyan naging masama ang kahulugan sa kanila nung pakikipagmabutihan ng ating gobyerno, inabuso tayo. Ang gusto gahasain tayo. Akala may gusto tayo sa kanila. Kumbaga sa babae. Di ba? Kumo nagpakita ng maganda sa iyo isang babae, inakala mo na, magagawa mo rin sa babae lahat ng gusto mong gawin. Hanggang sa gusto mo, gahasain mo na, pagsamantalahan mo na. Yan ang ginagawa eh. Di ba? O ngayon, hindi tayo makakabuo ng paninindigan natin. Paano kami? Paano ang mga mamamayan? Paano yung mga mangingisda na inapi? Hindi ba? Di ba ang kailangan natin ngayon tayo higit nangangailangan ng mga responsableng leader sa bansa natin. Huwag nyo na isama yung sila Panelo. Wala naman yan eh. Yung presidente lang natin. Yung mga nagsasalita ng laban sa Pilipino, hindi natin kailangan yan. Alam namin kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi nyo. Ang sinasabi nyo ay paglilingkod sa sarili nyo. Hindi kayo naglilingkod sa taong bayan. Hindi ka panipaniwala yan. Kaya sila Pinyol, kung ano-ano sinasabi, si Kusi, hindi kayo ang gusto lang nyo yung pwesto nyo. Kaya nyo nasasabi yung mga sinasabi nyo, pabali-baliktad. Pahamak pa. Di ba? Ang dapat, presidente, makipagpulong ka, isama mo si Leni Robredo, hindi ba napakaganda nun? Parang kami. Di ba kilim ako? Di ba? Alam nyo yan eh. Maitatanggi ba natin yan? Hanggang ngayon, tawasin mo ko, hindi nagbabago ang paghanga ko, ang pagkilala ko kay Mayor Alfredo Lim. Pero tapos na eleksyon eh. Unang-una, wala na yung demonyo sa Maynila, napalayas na. Okay na sa akin yun. Ano isipin ko? Siyempre, ang dapat kong isipin ngayon, isang tabi ko na yung aking paghanga kilim muna. Andun lang yun. Hindi mawawala yun. Hindi mababago yun. Pero kailangan, ang isipin naman natin, yung masigit na importante. Ano yun? Yung para sa kapakanan ng Maynila. Sino ba ako? Sino ba tayo? Na individual. Hindi ba? Ganon ang dapat na isipin maging isipan ng presidente. Mas lalo kang mapapamahal sa taong bayan. Kasusok lamang kayo niyan. Hindi niyo pwedeng ibintang sa politika yan. Ano yan? Nakipag-usap yung China sa gugulo yan pag sinabi niyong politika yan. Hindi niyo maipapaliwanag. Bakit? Ibig mo sabihin, yung bangka, yung barko ng Inchik, at saka yung oposisyon nagsabuatan para palubugin yung bangka ng mga mangingisda. Ganun ba yun? Politika sabi niyo eh. Isisisi na naman ninyo, yung pangyayari niyan, imbes dun sa mga may kagagawan, sa kapwa natin Pilipino, ibabagsak ninyo sisi para makakita lang kayo ng lulusutan. Hindi pwede yan. Leader kayo eh. Responsibilidad nyo yan eh. Gawin ninyo. Gampanan ninyo yung responsibilidad ninyo sa taong bayan. Magpatawag kayo ng meeting. Ngayon nyo ipakita ang inyong tunay na pagmamahal sa bansa natin.
yung tunay na intensyon kung ba't kayo nasa gobyerno. Pakita ninyo ngayon sa taong bayan. Kayo mga senador, kayo manawagan. Imbes na magbabatikos na lang kayo, sabihin niyo bakit hindi panukala natin, Mr. President, baka po pwedeng magpulong tayo kasama mga oposisyon, kasama mga dating leader. Si Panot, wag na yan. Dapat siya hulog na sa ilog Pasig yan eh. Si Panot, yagis niya, wala silbi yan eh. Yan ang inutil, mga kaibigan. Yung iba, si Erap, balik niyo na sa kulungan yan. Marami ng kahayupang ginawa yan. Naging mayor ng Maynila. Dito ninyo ipakita. Tawagin niyo yung ilang maestrado. Hindi naman kinakailangan lahat yan. Sa senador, hindi naman kailangan lahat. Una, Senate President. Dapat may boses din yung mga kahit na kalaban sila, hindi naman labanan sa politika pag-uusapan eh. Uupo tayo sa isang lamesa para bumuo ng tamang paninindigan para sa ating bansa. Hindi rito ang mga tatanggalin, mag-uubad ka ng kulay ng politika mo pag upo mo dito. Ganon yan eh. Bakit wala tayong pinatatawag na ganon? Sinasarili natin. Gusto nating ipilit kung ano yung gusto nyo sabihin, yun na lang ang tama. Hindi naman kayo yung binunggo. Hindi naman kayo yung nakasakay doon sa bangka. Ito naman mga gunggong na siyempre, nagsisip-sip, naglololipap, mga kaibigan, para ma-retain sila sa pwesto. Masama yan. Lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Diyan kayo, higit na inaasahan ng taong bayan. Kaya nga, hindi ba, tayo lang halos ang nagsasalita ng kontra dun sa mga broadcaster na pinagmumura mo yung retired general. Kahit na retired yun, hindi mo dapat murahin yun. Kita mo, hindi pa natutuyo yung laway ko. Eto na, nangyari na kako. Di ba, pagka nagkagera rito, may salakay na nangyari dito sa bansa natin, sila ba tatawagin mo yung mga nagmumura at yung mga nagtatanggol niya sa nagmumura? Hindi. Ang unang gaganap ng kanilang papel, ng kanilang tungkulin, mga sundalo. Ang Armed Forces of the Philippines. Kaya ang sundalo, hindi mo dapat bastusin yan, lalo na wala namang atrasong ginagawa yan. Kung may kaso sila, kasuhan mo. Nagpapalusot pa tong isang nagmura sa kanila, di ba, si Erwin? Ngayon, kung ano-ano pinalalabas niya, may anomalya raw sa PNP. Nililito mo na eh. Anomalya raw. May ano pa siya eh. Tigil mo na yung katarantaduhan nyo. Wala kayo na itutulong. Nagkukunyari kayo. Nagsisip-sip kayo. Kasi meron kayong ginagawa para sa interes, pansarili ninyong interes. Kaya yung mga utak nyo, walang laman yan pagdating sa mga ganitong usapan sa matinong usapan na, wala na. Ang gagawin niyang mga yan, bandang uli, mumurahin yung oposisyon para lang sa kanila mapunta yung ma-divert ang issue. Diversionary tactic ang gagawin. Taktikang pusit ang gagawin nila. Eto ako nagsasabi, nagmumungkahi. Kasi ito ang tama eh. Ito lang naman ang pwedeng gawin ngayon eh. Hindi tayo pwedeng umasa kay Locsin. Si Locsin, ano rin ang pinagsasasabi niya nito eh. Minsan parang luko-luko na to eh. Parang mental hospital patient na rin to eh. Sa mga pinagsasabi nito, ewan ko kung ano gustong palabasin eh. Mga kaibigan, umiral na naman yung kayabangan nito nung araw eh.
Akala mo siya lang ang magaling. Walang magaling ngayon. Ang talaga magaling, yung mag-isip ka ng tama. O, katulad si Isko, bakit sinasabi natin ngayon, suportahan na lang? Kasi una, wala ka naman magagawa, nanalo yung tao. Pangalawa, maganda yung pinakita niya. Yung pagpapakumbaba. Siya mismo ang nag-initiate ng pag-abot ng kamay sa kanyang mga nakalaban noong nakaraang eleksyon. Hindi ba napakaganda nun? Baliktad sa inaasahan natin. Ano ba ini-expect natin? Mayabang yan. Hambog yan. Di ba ganon ang expectation natin kay Isko? Baliktad ang nangyari. Ano sasabihin mo ngayon? Babanatan mo? Hindi. Suportahan mo dahil maganda yung pinakikita niya. Mukhang totoo yung gusto niyang patunayan na kung ano yung mga sinabi niya, pinaninindigan niya at gagawin niya yung kanya mga ipinapangako. Katulad nung pagkatapos ng eleksyon, may sinabi siya natatandaan ko Isang ano lang, sinasabi niya na, I do not want to lead a divided city. Eto, yung pag-abot niya ng kamay dito sa kanya mga nakalaban, ultimo sa kay convicted plunderer, Erap Estrada, magandang simula yun, mga kaibigan. Kasi yun ang kailangan ng leader, yung humility. Yun ay ipakita ni Isko Moreno. Di bigyan mo siya ng pagkakataon. Bakit mo sisirain kung meron naman siyang gustong patunayan? Di patunayan niya, di ba? Maganda naman yung gusto niya mangyari. Gusto niya, kasundo niya yung mga tao. Unang-una, yung mga nakalaban niya. Kasi yung mga yan, may mga supporter yan. Hindi ba? Pag nakita ng mga supporter nila na, nagkasundo na yung dalawa, medyo magiging tame, magiging maamo, madali nang sumunod. Alam niyo, yung pagsunod sa disiplina, yan ang tandaan ninyo. Susunod ng tao kapag nag-umpisa na nakita nila disiplinado yung nagpapatupad ng disiplina. Susunod ang tao. Alam natin yan dahil si Lim nun, di ba ganyan? Ba sumunod ang tao? Yung mga sa droga nung araw, di ba? Yung kay Lim ang totoong droga na kampanya laban sa droga. Hindi katulad niya yung pinagdududahan. Mga kaibigan, sa totoo lang. Yun ang Hindi naman tayo pumupuna para siraan lang natin yung tao. Kahit na may maganda nagpapakita na ng pagpapakumbaba, gusto mo pa, durugin mo pa rin, walang kwenta na yun. Hindi na pagpuna yun. Naghahanap na, parang yung nagmura ro sa sundalo, naghahanap ka na ng gulo. Ngayon, nagtatago ngayon, di ba? Umalis. Sino ngayon nagtatago? Tapos, ilang pong libong milya layo mo sa Pilipinas, doon mo ngayon babanatan yung mga pulis. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga kaibigan Ngayon, yun lang ang pwedeng gawin. Tigil nyo na muna, kayo tumigil na muna sa politika. Tama na yan. Lalo na yung mga sulsul na mga akala mo, dudunong sa social media, mga DDS, huwag nyo nang pakinggan yan. Kasi tinotolerate nyo kabobohan niya mga yan Tigil nyo na pagkonsinti dyan. Iayos nyo yung bansa natin. Pulungin ninyo, yung kayo mga mambabatas, mga kayo sa kongreso, yung speaker,
Si Gloria, pwede yan eh. Tawagin ninyo dahil naging presidente yan eh. Oh. Si Ramos naman eh, wala na, hindi na yata makausap kung ano-ano na sinasabi. Malilimutin na. Hanggat pwede nyo silang magamit sa ikabubuti ng bansa, kailangan natin ngayon yan. Paano tayo, Timo, hindi natin malaman kung anong paninindigan meron tayo. Kakampi kayo ng China, kayo nag-aabogado. Hindi pa nga sila nagpapaliwanag. Sabi, antayin muna yung paliwanag ng kabilang side. Kabilang side, paliwanag. Naipaliwanag nyo na nga. Napabor nga sa kanila. Na wala silang kasalanan. Di ba? Nabundol lang eh. Mga kaibigan, Sus Maria. Saan nga nabundol? Di ba sa Pilipinas? Huwag natin pahinain ang bansa natin. Yung ginagawa ninyo eh. Pinahihina ninyo eh. Ang ating bansa. Dinidiscourage pa ninyo na maging makabayan ng mga Pilipino. Hindi naman pag sinabi makabayan eh, puro pakikidigma iniisip, hindi yun. Kailangan meron tayong basic na pare-parehong magiging paninindigan ng bawat isang Pilipino. Lalo sa mga ganyang issue. Katulad ng ibang mga bansa, yung mga Vietnam na yan. Maliit silang bansa, pero nagkakaisa sila pagdating sa ganyan. Yung sa Hong Kong, tignan ninyo, nagkakaisa sila. Pagdating sa interest nila pare-pareho. Kaya naman ang pinaglalaban nila. Hindi sila lumabas sa kalye para paalisin sa pamamagitan ng marahas na paraan. Hindi yun. Pag pinakikita lang nila ang kanilang ang kanilang saloobin. Hindi para guluhin hindi ibig sabihin ginugulo nila yung kanilang teritoryo, mga kaibigan. Kita mo, ultimong yan. Kinakalaban ng China. May nagawa ba yung China? Sila, umatras. Mga kaibigan, nung inalmahan sila ng mga taga Hong Kong, di ba? Ultimong yung leader nilang babae, pinagre-resign ngayon. Inatras niya yung kunyari, parang suspended daw. Sinuspend niya yung extradition na panukalang yon, mga kaibigan. Pero ang mga taga Hong Kong, kahit na sinabi niya pa yun at nag-apologize siya, lumabas pa rin. At hinihingi, mag-resign ka, damuho ka. Hindi kami naniniwala dyan. Patutulugin mo lang yan. Siguro, ganun ang ibig na sabihin. Bubuhayin na naman ninyo yan. Pagka kami nalingat. Ganun eh. Kita ninyo. Hindi nila magawa. Ano ang sinasabi nila ngayon? Isinisisi na lang nila nitong si Xi Jinping doon sa opposition daw. Opposition. Parang yung sinasabi nila rito eh. Wag daw nating ihalo yung politika sa ginawa nilang katarantaduhan laban sa mga mangingisdang Pilipino, mga kaibigan. Yan ang gawin ninyo ngayon. Hindi ko alam kung anong dapat itawag dyan. Magpatawag kayo ng top-level meeting ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, National Defense. Mga kaibigan, Senado kasama. Ilan? Pipili kayo. Yung Senate President, tapos kasama sila Lacson, si Drilon, kahit papano may nalalaman dyan. Gusto nyo, isama nyo si Enrile. Kalimutan ninyo ang politika. Bumuo kayo ng paninindigan para alam ng mga tao saan tayo titindig. Hindi yung ang dadaldal sa Facebook, hindi naman nila alam kung saan sila nakatayo, anong
anong posisyon sila. Nakaposisyon lang doon sa presidente. Hindi pwede yun. Paano itong bansang Pilipinas? Katunayan nga, sino ba naglagay sa panganib dito? Dahil nga sa kadidikit natin sa China, yan. Pinagsasamantalahan ka ngayon. Pagkatapos, sasabihin natin ngayon, wala tayong kakayahan lumaban dyan. Alam naman natin yan eh. Ba't lalo pa tayong napasama? Di ba? Kalimutan na yan. Ang pinakamahalaga ngayon, yung paano makagagawa ang bansang Pilipinas ng isang paninindigan sa pamamagitan ng mga namumuno sa bansa natin. Pagmitingan nyo yan, alamin ninyo mabuti, hindi yung bara-bara, loose cannon. Ang pinagsasabi ko ano-ano. Iba-iba version eh. Ngayon iba, bukas iba. Laban o bawi. Yung mga sinasabi. Mga kaibigan, hindi makakabuti yan. Anumang hindi makakabuti sa Pilipinas, hindi rin makakabuti sa inyo. Kala nyo ba yung paglalambitin ng mga yan sa pwesto, yung mga nagsasalita, mga kaibigan, alam namin, ang niyayapos nyo, yung pwesto nyo, hindi yung tungkulin ninyo, pananagutan ninyo sa taong bayan. Si Carolina Luge, sabi niya, tama ka dyan. Mga DDS kampihan pa imbes kababayan natin, mangingisda ang nakakaawa. Hindi naman natin sila kinakampihan dahil sila'y kababayan lang natin. Kinakampihan din natin sila dahil sila'y nasa tama at sila ang inapi. Di ba? Alangan naman yung umapi ang kampihan natin. Hindi ba? Rogie Tortal Aquino sa Cebu. Nanonood to sa Cebu. Si Winston Churchill, sabi niya, na naging Prime Minister ng United Kingdom bilang kapalit ng pinag-resign na si Neville Chamberlain, sumakay sa bus upang makasama ang mga ordinaryong mamamayan para makuha totoong panig ng taong bayan. Napaka-matalinong paraan upang malaman ang totoong saloobin ng mamayan. Dito sa kasong ito, Rogie, Brad, hindi kailangan gawin yan. Ang kailangan dito, top level na pag-uusap ng mga leader ng bansa natin. Ang kailangan natin, bumuo ng tama na paninindigan natin sa pakikitungo natin sa China. Tama ba ang ginagawa natin? Hindi na tama ito eh. Mali na to. So ano ang kailangan para mahimasmasan? Magkapalitan sila ng kaalaman. Ang Senado, private yan dun sa sinasabi na Mutual Defense Treaty ng Amerika. Kaalaman tayo doon. International laws, meron dyan mga nagsasalita na maestrado tungkol sa international laws. Etong mga dating opisyal, based on their experience, sa pag-handle nila ng international relation. Sila Gloria Macapagal-Arroyo, yan. Pwede yan. Pausapin, lahat. Sa isang pagpupulong, nakakalimutan mo, iseset aside mo ang inyong political affiliation. Walang kulay. Mga kaibigan, yun ang agenda para makabuo ng tamang paninindigan ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Di ba? Siyempre, mangunguna dyan ay
ang national defense, ang presidente, tsaka ang national defense. Mga kaibigan. O sila Enrile, naging national defense secretary yan. Di ba? O, si Enrile naman kasi, may ano pa eh, may ulirat pa eh. Hindi katulad ni dating Presidente Ramos, medyo naglalaps na yata. Ha? Si Oscar De Jesus sabi niya maganda ang mga paliwanag sa issue. Yung iba kasi kahit di sabing tahol, tumatahol pa rin, di nag-iisip. Isip-isip din, mema. Yung mga iba, mema sabi lang, hindoropots. Ganyan dapat ang gawin ng mga Pilipino, magkaisa sa tamang adikain. Pagka ang bansa natin, ang issue laban sa bansa na, dapat magkaisa kayo. Tingnan mo yung mga inchik, sila ganyan eh. Sa Singapore lang, ganyan sila. Basta't ang issue, laban sa bansa na nila, sa palagay nila eh, paghamak na, pagdapurak na, sa dangal ng kanilang bansa. Sumasagot sila, ultimo yung mga media. Do, magtataka kayo. Singapore, ganun din. Ang media kalaban mo. Pagka, labag na sa kanilang patakaran. Halimbawa, bigyan ko kayo sample. Nung bibitayin si Flor Contemplacion, hindi ba nagkaroon ng malaking public outrage dito sa atin? Bakit? Naawa eh. Yan ang sakit ng mga Pilipino. Yung maawain na wala sa lugar. Hindi kasi masama ang maawa. Mabuting ano yun eh. Mabuting katangian yun, yung maging compassionate ang tao. Pero, hindi ibig sabihin, i-compromise mo ang kasalanan. O di ba si Presidente Duterte, ganyan ang ginawa niya, di ba? Sa Indonesia, sige, bitayin nyo. Yung si Mary Jane Veloso, kung may kasalanan, di bitayin nyo. Di ba kinonsulta pa siya dyan ni Widodo? Oh, mga kaibigan. Bakit? Kasi sa Singapore, anong kay Flor Contemplacion, si Flor Contemplacion nakamatay eh. May krimen eh. Oh. Ngayon, sa galit ng mga Pilipino, minumura na buong Singapore. Pinagtawanan tayo sa mga editorial. Nabasa ko yung mga editorial nila. Malupit. Mga mangmang ang tingin nila sa mga Pilipino, which is, aminin natin at sa hindi, totoo. Di ba? Yung mga recent study na lumabas, yung Ipsos, di ba? Mori. Oh, isang malaking kuwan yan, survey kuwan yan. Nakabase sa United Kingdom. Sabi nila, mga mangmang eh. Mga Pilipino pagdating sa issue. Kasi nga, lalo sa ganitong sitwasyon, wala na ang patriotismo ng Pilipino eh. Nabagong bigla eh. Di ba? Nung mawala na yung mga importante, mga mahalagang pagtuturo sa eskwela nung araw. Samantalang ng mga panahon na yon na inabot namin yung mga GMRC, mga kung ano-ano, mga kaibigan, lahat tinuturo, di ba? Yung social studies, kita mo, talagang yan ang nagbunsod sa atin para magkaroon ka ng patriotismo eh. Yan ang nagtanim sa iyo eh. Isipin mo, nawala yung mga yan. Napalitan. Ultimo ngayon, sariling wika. Pinatay ng Korte Suprema nang walang kalaban-laban yung wika natin. Pinas lang, mga kaibigan. Ayaw na nilang ituro. Gusto nila English na lang.
Kasi pag English nga naman, hindi mahalatang nanloloko tao pagka English ang salita eh. Di ba? Eh pag Tagalog, pag Pilipino, oh. Si Mirna Guillermo, I hope your brilliant brain will bring enlightening to all Hinduropot and crooks politicians. Hindi naman tayo brilliant. Common sense na lang ang sabihin natin, itawag natin. Kasi yun lang naman eh. Talaga eh. Di ba? Sinasabi natin, sabi ron ni Senyor Tonet Pabie, organized eating tank. Ayun. Hindi lang think tank kasi pagka yung mga ganyang panahon, halimbawa, gera. Ibig mo sabihin, may politika pa sa gera? Intindihin pa ba natin kung ano partido mo? Kung isa lang ang kalaban natin, paano yun? Mga kaibigan, wag mo ngayon yan. Wag yan. Wag yan. Hindi pala yan. Yung isang damuho. Mamaya, bibigay ko sa iyo pangalan ng damuhong yun. Ng dating daan. Damuhong daan yun eh. Dito, kalimutan. Kalimutan ng politika. Ang isipin natin, yung mas importante dapat sa sino mang leader, yung interest ng bansa at ng mamamayan. Tanin niyo si Doy Laurel, nasirang Vice President Doy Laurel. Di ba nung snap election yan ang tatakbong presidente? Pero nag-giveaway siya. Yun ang sacrifice. Dahil sa paniwala niya, yun ang makakabuti. Di ba? Sa paniwala niyo ba, makakabuti ang bangayan ng bangayan sa politika? Wala nang katapusan yan. Wala nang katapusan sagutan sa politika. Hindi nakakatulong yan. Lalo na may ganyan. Tapos pagka hindi nagustuhan ng sinabi, sasabihin, politika yan. Fake news yan. Fake news ba yan? Si Jerry Maguire, walang pagkakaisa ang mga Pilipino kaya ganyan tayo, kanya-kanya. Bagay, tama ka kasi naging kasaysayan na yan kahit sa digmaan, naging malupit na karanasan niya ng mga bayaning nagtanggol sa ating bansa. Di ba? Panahon ng Kastila, merong Magdalo. Panahon ng Hapon, merong Makapili. Di ba? Ang Bilao, mabuhay. Ikaw lang yata ang tumutok lang sa issue eh. Marami kasi dyan, mga one way lang ang isip eh. Kasi wala silang iniisip na alternatibo, yung konstruktibo. Tayo, bumabanat, pero meron tayong constructive na iminumungkahi katulad nung pagbuo ng isang pagpupulong ng mga leader natin. Hindi tayo tatagal ng ganyan lang. Walang kakahinat na ng bansa natin sa ganyan. No? Sipin mo, malaking problema na yan, yung inaharap natin na yan. Hindi na biro yan. Kung yung ibang bansa, nagre-react para sa atin eh. Maliit ba yun?